DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:03. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Cherry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Biyernes. Engineer Tony Nanggel, September 12, Oho! 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita. MRT3 may libreng sakay para sa FIVB organizing members. Sino to? Sino tong mga to? Volunteer sa loob ng 3 araw. Baka ito yung volleyball. Volleyball to. International volleyball na lang. Kasi hindi natin kilala tong FIVB. Eto, kilala natin to. Sino yan? Libreng plaka Ayan. on wheels Ayun. ng LTO umarangkada sa Rizal. Dating Pangulong Duterte may memory loss na. Hindi na maalaala ang mga nangyari noon ayon sa kanyang abogado. COA Commissioner na asawa ng isang kontraktor pinagre-resign. Kampo ni Engineer Bryce Hernandez naghain ng writ of amparo sa Pasay City RTC. At polis natagpo ang patay sa loob ng police barracks sa Aklan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. may alok na libreng sakay ang MRT3 sa mga miyembro at volunteers ng Local Organizing Committee ng FIVB. Ito po yung katumbas Ano nga yung ng FIVB? Ito yung katumbas ng FIBA. Kung sa basketball may FIBA. Ito naman ay FIBIB. FIBIB. Sa basketball din yan. Volleyball, volleyball. Men's World Championship. Ayun. Volleyball Men's World Championship sa loob ng 3 araw. Libre po kayo sa MRT3. Batay sa anunsyo ng MRT3, magsisimula ang libreng sakay ngayong araw, September 12 hanggang September 28, araw ng linggo. Sa post ng MRT3 sa kanyang kanilang social media account, magiging epektibo ang libreng sakay sa buong operasyon ng kanilang linya. Para ma-avail ang libreng sakay, kailangan lang ipakita ang valid FIVB accreditation pass sa mga miyembro at volunteers ng team. Anong grupo ulit yan? Basta Ang hirap banggitin Basta, lang. FIVB. Ilan ba ito, Mother? Marami ba yan? Mga volunteers. Marami ba yung mga volunteers? Kasi konti. May 10 kaya yan? Para itong mga yung mga hindi ka kasi volleyball player Hindi. Basketball ako, alam mo naman, kumbachero. Ikaw ba yung tumitira ng paatras? Alam mo naman, di ba? Oo nga pala. So, FIVB. Ano nga ulit yun? Basta. May libreng sakay sila. Ayan. Alam nyo na kung sino kayo. Parang itong FIVB, International Volleyball Federation. Ayan na. Federation International de Volleyball. Volleyball.
Oo. Worldwide. Parang yung FIBA kasi Federation International Basketball. Oo. Ayan, may mga una na palang dumating from Germany, South Korea. So, Federation International de Volleyball, ano yung B? BB. Tigilan na. FIVB pa lang. Di ba tigilan na namin to? In other words, pare, ganito kasimple yan. Mga news writer. Mga news writer. Huwag tayong magsasabi dito na hindi natin pare-pareho naiintindihan. Okay? Ganun lang yun. Alas 6:09 ng umaga. At sa isa pang good news, Yes. umarangkada na ang libreng plaka on wheels ng LTO. Ito, alam Yan. natin to. LTO. LTO. Land Transportation Office. Yun. Na pinangunahan dyan sa San Mateo Extension Office. Layo nito na umikot sa mga barangay na sakop ng munisipalidad para ipamahagi ang plakang available na sa ahensya. Pinamunuan ni LTO San Mateo Extension Office Chief Edgar Cabase ang test run ng programa na target na mas mapabilis at mapadali ang distribution ng plaka ng sasakyan. Umabot naman sa mahigit 100 plaka ang naipamahagi sa loob lang na 1 oras na test run ng nasabing programa. At inuulit natin doon sa mga hindi pa ho nakakakuha ng plaka, yung mga Yan. matatagal ng sasakyan, lalo na yung mga motorsiklo, ay pwede ho yan i-check ninyo sa LTO website at pwede ninyong ipadala sa inyong bahay. Pa-deliver na. May bayad. May bayad lang. May para courier. Oo. Pero very minimal lang din para hindi na kayo a-absent sa Totoo. trabaho. Ang laking bagay nitong ginawa ng LTO. Iba ka, Bigor. Ayan, Iba ka, Bigor. Iba ka, Bigor. Bagong-bago din puso niya. Agagaling lang niya sa bypass. Kaya pala. Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, may update tayo. Meron na raw pong cognitive deficiencies at hirap nang makaalala ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa 13 pahinang dokumento na isinumite ng kampo ng dating Pangulo sa International Criminal Court, si Duterte ay hindi fit to stand trial dahil sa lumalalang sitwasyon ng kalusugan nito. Ito anya ang dahilan kung bakit sila humirit na ipagpaliban ang lahat ng legal proceedings kaugnay ng kaso ng dating Pangulong Duterte sa ICC. Giit ni Nicholas Kaufman, legal counsel ni Duterte, wala sa maayos na kapasidad ang dating Pangulo para humarap at unawain ang gagawing pagdinig laban sa kanya. Pagbibigay din ni Kaufman, hirap na si former President Rodrigo Duterte na umalala ng mga pangyayari at maging kumilala ng ilang kaanak at miyembro ng kanyang defense team. Alas 6:12, 6:12. Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Patay na ng matagpuan ng isang 28 anyos na pulis sa loob na mismo ng police barracks sa First Aklan Provincial Mobile Force Company sa Altabas. Sa ulat ng Samar Police Provincial Office, kinilala ang nasawing pulis na si Police Lieutenant Vitaliano Galban, Deputy Chief of Police ng Santa Margarita Municipal Police Station. Opisyal pala ito, Lieutenant. Sa inisyal na investigasyon, nakarinig ng putok ng baril ang mga kasamahan ng biktima bago natuklasan ng duguan nitong katawan. Naisugod pa ang biktima sa ospital ng mga responding tauhan ng MDRRMO, subalit idineklarang dead on arrival. Bago ang pangyayari, sumailalim din umano ang biktima sa SWAT training, subalit na defer dahil sa nakitang diferensya sa kanyang paa, bunsod ng kanyang aksidente noon. Patuloy naman na iniimbestigahan ng mga otoridad ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng pulis. Kabilang sa anggulong tinitingnan ay kung nagbaril ito sa sarili o kaya ay accidental firing ang pangyayari. Alas 6:13 na ng umaga. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano, matana mo, gising na. Naghain ng petition for writ of amparo ang kampo ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa Pasay City Regional Trial Court matapos itong ilipat sa Pasay City Jail
at isama sa iba pang bilanggo. Akala ko ba solo? Solo siya sa selda niya. Ayon kay Attorney Ernest Livanza, legal counsel ni Hernandez, ang kanilang petisyon ay para sa temporary protection order at mailagay sa witness protection program ang kanyang kliyente. Kinwestiyon ni Livanza kung bakit sa Pasay City Jail ikinulong si Hernandez gayong hindi pa naman ito akusado at hindi pa convicted. So one of our prayers is for him to have a temporary protection order as well as a motion for witness protection program. That is one of the reliefs available for every Kapampangan. Dito sa petition, there is an active threat. Okay? And that threat is serious. After the revelations he have made during Congress, hindi natin ikakaila na meron talagang threat. And at the same time, Congress is actually affirms this threat by refusing Bryce Hernandez to be returned to the Senate. Si Attorney Ernest Livanza, legal counsel ni Hernandez, nagtataka din si attorney kung bakit nagsasabi naman daw ng katotohanan si Hernandez ay ito pa ang ikinulong. Ayun. At sa Pasay City Jail pa. Ayun. Yung pinaka isinusumpang kulungan. Yung isinusumpang ulo at tinakot ba naman natin ang gusto eh. Oo. Talaga. Yun nga. Si Bryce, meron na bang formal application o offer yan na mag-state witness? Hindi ko alam. Wala Baka pa. sa house, malaman natin. Mukhang lahat ngayon gustong maging state witness. Oo. Lahat ng contractor, lahat ng taga DPWH, gustong maging contractor. Meron din kayang senador at congressman na gustong maging state witness? Pwede. Yun sana maganda. Maganda. Oo. Magnguso Yun sana. na. Magnuso. At nag-create na po ang Pangulo ng yung komisyon na hinihintay natin. Bumuo na ho ang Pangulo nagpalabas na ho ang Pangulo ng Executive Order number 94. Ayan. At mamaya ay didetalyehin namin sa inyo ang laman ng Executive Order na yan. Samantala, nanganganib daw po na ma-impeach si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana. Ayon kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, malinaw na may conflict of interest ang pagiging COA Commissioner ni Lipana dahil Presidente at General Manager ng Olympus Mining and Builders Group ang asawa nito. Git ni De Lima, malinaw sa saligang batas na ang mga commissioner ng constitutional bodies ay maaring matanggal sa pamamagitan ng impeachment kung hindi ito magre-resign. Please talk to him once he reports back to office. Otherwise, one of us or some of us may initiate impeachment proceedings against him because it clearly falls under one of the grounds, betrayal of public trust, and also even graft and corruption. You know that it's a very broad, when you say graft, it's not just about pocketing money, but certain violations like the conflict of interest situation. Yun. So, ang binibigay na option sa kanya ay mag-resign. O kaya, kung hindi, may impeach. May sakit pa naman ito, kumbatsero. Si Commissioner Lipana. Ang tanong dyan, kumbatsero, yung bang contractor na asawa niya, bago ba niya napangasawa, contractor na? Ayun, yun nga ang tanong doon. Oo. At saka meron pa isang tanong. Kumbetsero. Paano kung meron tinatawag na prenuptial agreement yung mga yan? Oo. Halimbawa, bago nag-asawa, hati tayo, magkahiwalay tayo, bahala ka sa buhay mo, bahala ako sa buhay ko ha. May ganong mag-asawa, di ba? Meron ganon. May kanya-kanya naman silang mga buhay. May kanya-kanyang negosyo. Paano yun? Halimbawa, yun naman naitanong lang natin. Paano kung wala namang prenuptial agreement? Naisip lang natin yun kasi may mga ganun yung mga ganong sitwasyon. Halimbawa, yung isang celebrity o kaya bilyonaryo. Bago ikasal di ba? May pinipirmahan yung mga yan. May pinipirmahan yan ang alam ko lang yung prenuptial shoot. Magpapapicture. Maghapon pala yon.
May nagre-reklamo. Pagod, kakapagod. Pero yung prenuptial agreement, yan ba maaari bang ma-exonerate Oo. ang isang government official pagdating sa tinatawag na Magandang- conflict of interest? magandang tanong yan, oo. Bago ko pa napangasawa nangungontrata na yan. So, Ano sa ba? ibig ba sabihin, ititigil niya ang kanyang hanap buhay Oo. dahil kami naging mag-asawa na, dahil Oo. ako'y taga-gobyerno? Oo. Umibig siya sa akin. Valid question yan. Di ba, kumbachero? kumbachero? Mahahadlangan ba ng hanap buhay namin ang aming pag-iibigan? O kaya mahadlangan ba ang aming hanap buhay ng pag-ibig? Yun, no? Yun. Babalik na rin naman natin. Mahadlangan ba ang aming pag-iibigan ng aming hanap buhay? Yun na nga yun. Halimbawa, kung may prenuptial agreement, yung binababanggit nilang natin to, prenuptial agreement, patitigilin mo sa paghahanap po yung asawa mo. Oo, dahil taga-gobyerno ka. Dahil taga-gobyerno. Sa sitwasyon nito, ni Commissioner. Ni Commissioner. Paano naman paano naman ako? Sisirain ko ba ang marami din namang ibang umaasa sa akin? Yun. Parang gano'n, no? Basta. Tapos lahat pala ng ito ay puro choryal. Susunod! Tito Boy! May nabanggit na rin naman natin to kahapon, pero para lang for emphasis, lahat daw po ng mga empleyado ng DPWH bawal nang mag-uniforme. Ayan, Matindi dati mga empleyado obligadong mag-uniforme. Ngayon mga empleyado bawal mag-uniforme. Oo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng CS Balita. 6:20 ng umaga doon po sa mga taga-barangay sa Sagana Village, Barangay Moonwalk, Parañaque. Sagana Village, Barangay Moonwalk, Parañaque. Lakasan nyo na po ang inyong mga radyo. Magpa-cute na ho kayo dyan. At mayroon pong namimigay ng pera dyan. Sandali po lamang. Tulog ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Handa ka na ba, kumbachero? ACS Millones 2025 Grand Draw na! May chance kang manalo ng 300,000 pesos, 600,000 pesos, o kaya ay 1 million pesos. Aba, tingnan mo nga naman yan ha. May free concert pa! September 20, Saturday, 2 p.m. with live performances ng 1621, John Rex, Yara at Laika Gayranod. Meron pang papremyo sa mga swerteng manonood. Kaya tara na sa Aliw Theater sa September 20, alas 2 ng hapon. ACS Millones, Grand Draw na! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:24 na ng umaga, tuloy ang ACS Balita. Sinuspinde ni DPWH Secretary Vince Dizon ang requirement na magsuot ng office uniform para sa lahat ng opisyal at empleyado ng ahensya habang mainit ang sitwasyon at nagpapatuloy ang investigasyon sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Sa kanyang inilabas na memorandum na may petsang September 9, sinabi ni Dizon na magkakabisa ang suspension until further notice. Sinabi ni Dizon na ginawa niya ang desisyon kasunod ng harassment na nararanasan ng mga empleyado ng DPWH sa gitna ng issue sa flood control. Tiniyak ng kalihim sa publiko na malaking bilang ng mga nagtatrabaho sa ahensya ay very honest people at ilan lang ang sangkot sa anomalya. Inaasahang ipoproklama na sa September 18 ang ika-64 na party list group ng 20th Congress.
Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nakapagsumiti na ng rekomendasyon ng Law Department at Supervisory Group sa National Board of Canvassers at iminungkahi nito ang agarang pagpoproklama sa ika-64 na partido. Paliwanag ni Garcia, kailangan itong gawin dahil hindi pa napupunan ang 20% required party list composition ng Kamara. Samantala, mananatiling nakabinbin naman ang final na desisyon ng Korte kaugnay ng pagkansela sa registration ng Duterte Youth Party List hanggang sa 30 ng Setyembre. Alas 6:25 na ng umaga. Mayong aga, mga pinalangga. Bugtaw na kamo, gising na. Numerong 911 na lang ang tatawagan tuwing may emergency saan mang panig ng bansa. Sa ilalim po ito ng inilunsad na Unified 911 Emergency Hotline ng DILG. Ibig sabihin lahat ng tawag para sa pulis, sunog, medikal o sakuna ay idadaan sa isang network na konektado sa PNP, BFP, BJMP at mga lokal na pamahalaan. Layo ng hakbang na mas mapabilis, mas maging maayos at mas pinag-isa ang serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno upang makaresponde sa mga emergency situation. Baka pizza na naman to ha. Ano yan? Yung may mga kolokoy tatawag sa 911, umu-order ng pizza. Pizza delivery. Pizza delivery. Huwag niyong pinaglololoko to kasi napaka-importante niyan. Katulad sa atin sa Amerika, kumbachero. Uy, Pagka tumawag ka sa 911, talagang andyan sila ang kagad. bilis kaagad. At may parusa dyan sa mga manloloko dyan, ha? Sa mga pranksters. Naalala ko pala kumbachero, minsan kasama ko si Ate Kare sa si Kuya Eric. Masama pakiramdam ni Ate Kare. Talagang sobrang sama ng pakiramdam niya. Tumawag kami sa sa 911 sa pamamagitan ng front desk officer naman nung hotel na pinuntahan namin. Kabilis, kumbachero. As in, yung bang para bang nandun na sa harap ng grabe galing, naman galing, yung ganun sana talaga dapat, di ba? Oo. Pwede ba yan sa cellphone lang din? Palagay ko, pwede. Meron ka bang i-dial pang 02 o ano? Hindi, palagay ko, dapat nakakuha na yan sa mga nakaayos na sa telco yan. Hindi, 911. May auto pa. 911 na diretso. 911, Ay, na maganda. yun. Diretso na. Saka ulitin lang natin na kaya po ito nagiging importante yung 911, yung timing. Importante. Kahit na merong tutulong sa iyo, kahit na merong yan. tama kang gagawin ng otoridad sa iyo, pero kung wala nang, kumbaga, tapos na, late ka. Too late, the hero na yung responde. Wala eh. Pinaka-importante ho yung oras. Ayan, timing is everything. Makakasalba ka ng buhay kung mabilis na aksyon. Totoo. Ngayon! Samantala, isinusulong naman ni Senator Loren Legarda ang isang panukala na magbibigay ng 1,000 pisong ayuda pambili ng gamot para sa mga senior citizen. Ayun. Uy, Kong Ompong! Kong Ompong Ordanes, abay, para sa inyo pala ito. Para sa mga senior citizen pala ito. Sa pamamagitan nito ng Senate Bill number 164 o an act providing monthly maintenance medication support for senior citizens upang makatulong sa pagbili ng gamot ng mga nakatatanda. Ayon kay Senator Legarda, ito ay mandato niya na tiyakin na ang mga lolo't lola ay mayroong sapat na access sa murang pagpapagamot para manatiling mabuti ang kanilang kalusugan. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Oras po natin, Achi, Mr. Jalom Tang, Lakyam Diap Kauhun, 6:29 ng umaga. Makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is Dos! Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos! Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos! Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos! Bumuo na si Pangulong Bongbong Marcos ng independent super body para imbestigahan ang lahat ng proyektong pang-infrastruktura mula sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, dating Pangulong Rodrigo Duterte, hanggang sa kasalukuyang administrasyon. Inilabas ng Pangulo ang Executive Order number 94 na lumilikha ng 3 miyembro ng Independent Commission for Infrastructure na binubuo ng isang chairman at 2 miyembro na pawang may kakayahan, integridad, katapatan at independence. Tututukan ng komisyon ang investigasyon sa alegasyon ng katiwalian, irregularidad at maling paggamit ng pondo sa mga proyekto ng pamahalaan na may kaugnayan sa flood control sa nakalipas na 10 taon. Binigyan ng Pangulo ng malawak na kapangyarihan ang Independent Commission na tumuklas ng maling gawain at papanagutin ang mga taong sangkot. May kapangyarihan ito na magpatawag ng mga opisyal ng gobyerno, magrekomenda ng pagsasampa ng mga kaso at magbungkahi ng mga reforma pagdating sa pagsasagawa ng mga proyektong pang-infrastruktura. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos por dos! Maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos! Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos! Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos! Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos! Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos! Hataw ng husto, tol, umasa ka. Dos por dos! Dos por dos! Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta po kayo? Lalo na yung mga nag-aabang kung ano mangyayari bukas. Bukas ay birthday po ng Pangulong Bongbong Marcos. May mga May handaan siguro, may handaan. May handaan, pero meron ding mga pagkilos, kumbatyero, di ba? sa kalsada. Oo. Mga protesta laban ho dito sa katiwalian. Sa pamahalaan. Mukhang hindi lang bukas, kumbatsero. May mga iba pang petsang Series to, kumbatsero. naglalabas. Meron pa nga September 21. Kausapin na natin ang ating PNP Chief, Lieutenant General Jose Melencio Nartates. General Nartates, Chief, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying at Ka Jerry at lalo na sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga. Magandang umaga po. Kumusta po tayo ngayon? Kumusta po ang monitoring nyo sa mga pagkilos laban sa corruption sa pamahalaan? Ang trabaho po ng pulis ay patuloy na nag-implementa ng peace and order, nagpapatrolya, nag-iimbestiga, at iba't iba pong pagpupunta or pag-coordinate sa ating komunidad, lalo na po ang barangay. Sa ating namomonitor, lalo na dito sa ating mga nagbabadya or naghahanda rin na magkaroon ng protesta, naka-monitor din po tayo sa kanila. In fact, pagka may rally,
lalo-lalo na dito sa Metro Manila, sa lahat ng banda dito sa Pilipinas, yung mga rallyista, lalo na yung mga pinuno o grupo, nag-apply po ng permit yan. At sa pag-apply nila ng permit, ay nagko-coordinate na rin sila sa police kung ano yung grupo nila at saan sila magprotesta. At ganon. Naging ganon na po ang nangyayari. Meron po ba kayong no permit, no rally policy? Strictly patutupad nyo po ba yan? Tama po yan. Alam na po ng mga demonstrator at saka rallies yan, lalo na yung mga grupo na yan ay sila naman yung parating nag-a-apply ng rally. So pinapatupad po natin yan ng no permit, no rally. Opo, ang mga unang pagkilos po ay dyan sa EDSA. Lagi na mga sa EDSA. Sa EDSA Shrine. Ito may nakalagay dito, may mga ipinapakalat na rally para labanan ang korupsyon. Nakalagay po dito ang petsa September 13, EDSA Shrine, may oras. Tapos meron ding September 21, EDSA People Power EDSA naman na People ito. Power, Monument. Alas 2 naman ito ng hapon. Alam nyo na itong lahat, Chief? May itong mga schedule na ito ng mga pagkilos? Tama po yan. Meron pong ganyan na nagpahayag na dyan po sila magra-rally or mag-co-convert o mag-grupo po dyan sa lugar na yan. Pinapalahanan po natin ng ating mga kababayan na ang EDSA Shrine ay hindi po Freedom Park na kung saan dyan sila pwedeng mag-rally with permit. Hindi po pinahihintulutan na mag-rally dyan. In fact, in the past, sa mga nakaraang pagkakataon, sa nakaraang panahon, ay of course, nandyan po ang police para tingnan kung sino yung at para i-maintain ang peace and order dyan sa lugar na yan. In fact, yung nangangasiwa dyan sa EDSA Shrine, pag umabot na po ng alas 8, alas 7 ng gabi, yung mga pari na po or nangangasiwa dyan sa EDSA Shrine, sila na po ang humihiling sa kapulisan, lalo na sa kapulisan, at dun sa mga grupo na nagdo-grupo dyan na mag-self-disperse na. Kasi sila po ang hindi po Freedom Park yung EDSA Shrine. Ang isa pa pala, General, Chief, yung pong sa September 21 din ay meron din sa Luneta Park na pagkilos. So in other words, ang binabanggit niyo sa amin yung yung Luneta, marami talagang mga pinapayagang pagtitipon niyan. Pero yung EDSA Shrine ay hindi. Yung Ortigas, EDSA Ortigas na yan. Yun ba ang para klaruhin lang natin, baka may mga sumama kasi diyan dun sa EDSA mismo. Ang EDSA Shrine po ay hindi Freedom Park. Ang Freedom Park po ay Liwasang Bonifacio at dito sa Quezon City Memorial Theater. Yan po ang Freedom Park. Pero kailangan po yan na mag-apply ng permit. Yung permit po, pagka hindi na-actionan ng local chief executive or ng mayor, ay go po yan within 24 hours. So pagka po walang permit, halimbawa po ay may mga malaking kilos protesta pero wala silang permit, ano po gagawin ng PNP po doon? With or without permit, nandyan po tayong nakikipag-usap, lalo ng local chief executive, na awag na nilang ituloy kung halimbawang wala pong permit, lalong-lalo na sa ating hindi Freedom ng Freedom Park. But if they insist, karapatan naman po ng isang grupo, isang tao to peacefully assemble, petition their grievances to any group like itong gobyerno po natin. Pero nakahanda po yung police para nandyan at to disperse or makiusap na mag-disperse sila. At to maintain peace and order po dyan sa lugar. Ito, maging specific tayo, yung nakaschedule bukas, 8:30 a.m., nakalagay dito, 8:30 a.m. to 7:30 p.m.
diyan po sa EDSA Shrine. Papayagan ba ninyo na makapag tipon sila diyan ng umaga pa lang? Klaro po yan, hindi po natin sila papayagang magtipon po sila dyan. Mhm. Ayun, malinaw 'yun kasi yung EDSA pa naman, yun nga walang tao, matraffic. Oo. Lalo na pagka nag-ipon pa mga tao diyan. Pati ho itong sa EDSA People Power Monument, hindi rin ho pwedeng basta-basta na lang magtipon doon, Chief? Tama po yan, hindi rin po, hindi po Freedom Park po yan. So ang message po na nakakarating sa amin, para no problem doon na sa Freedom Park, mas ang tingin ko naman sapat ang laki ng mga Freedom Parks natin. Ayan, Luneta. Kombutsera. Ang laki-laki ng Tulad Luneta. ng Luneta, pag pinayagan sila ni Mayor Isko dyan, pakalawak, milyong tao ang kayang ma-accommodate dyan. Pero bukod po dito sa mga, sabi nyo nga, peaceful assembly, meron pong mga ibang mga siguro hindi na makapagtimpi, pinupuntahan po yung mga bahay, especially yung Diskaya, pinupuntahan po nila at ang balita po namin, sana po hindi totoo, na may mga communities na rin po na nangangamba na sila po ilusubin doon dahil mga kapitbahay nila ay mga kontraktor, mga congressman, etc., mga taga DPWH general. Ano po ang natatanggap niyong information tungkol doon at ano naman ang kasiguruhan ng mga communities na ngayon po kinakabahan na? Okay, kaya nga po tayo ay patuloy na nagko-coordinate or nakikiusap or nakikipag-negotiate or nakikipag-pulong dito sa mga grupo, lalong-lalo na sa local chief executive, sa mga mayor po natin with regards to assemblies. Kailangan po magpaalam sila, kailangan po ay dito po sa Freedom Park. At kung pinayagan naman, nasa kamay na po ng ating local chief executive or ng mga mayor na magbigay ng permit. At of course, sinasangguni po yan sa kapulisan, lalong-lalo na vice chairperson ang ating chief of police sa isang lugar na nagbibigay ng timely advice sa ating mga executive. Marami so, pong sunod lang po yun. Wala pong mangyayaring hindi maganda. Kaya dapat yun po ang masunod natin. At yan po ay ginagawa ng ating kapulisan, lalong-lalo na dito sa National Capital Region. Pinamumunuan ni Major General Anthony Abirin. Na kung saan dito ang monitor ko, lalo na nag-NCRPO RD rin po ako. Yan po ang nangyayari noon. In daily basis, nagkakaroon po dyan ng mga lightning rally or demonstrators. Pero nagbibilang lang po sa 10, 20 hanggang 30. Mga tatlong lugar po yan sa Metro Manila. Usually yan po ang datos. Normal hong nangyayari. Lalo na yung NCR. Lalo na yung NCR. Alam nila yung mga data kasi dyan na po nanggagaling. At dito around Metro Manila like Region 3 at saka Region 4A. Normal ho yun, yung mga lightning rallies na yun. Sanay naman na tayo dyan. Pero ang pinangangambahan ho, General, ng marami nating kababayan, yung mangyari dito sa atin, yung nangyayari sa Indonesia at saka sa Nepal. Hindi sa Nepal ngayon. Ano po ba monitoring ninyo? May nakikita ba kayong tsansa na mangyari din dito sa atin yon, yung nangyayari sa Indonesia at Nepal? Dito po, wala po tayong namumonitor na ganung kadahas, ganun pong kadami ng demonstrators. Actually, ang given data po ay kumulang 1,000 po ang taong namumonitor po natin pagka kinumpit po natin. Ito po ay meron po tayong response para dito according to the numbers. At lagi tayong nagsisip at meron tayong contingencies. Alam niyo po, ang contingencies na to, hindi lang naman po ang PNP ang may involved dito, but iba't ibang ahensya ng DILG, like nandyan po ang ating BJMP, nandyan po ang ating Bureau of Fire. Lalong-lalo na nandyan din po ang ating local government units kasi may mga responders din po sila na
makakatulong. Like for example, kung matraffic, ay nandyan po yung ating mga traffic enforcers, etc. Kung may sunog, lalo na nagdadala ng mga gamit na sinusunog nila sa kalsada, sana wag na nilang gawin yon. Ay nandyan po ang fire at nandyan na rin yung police para tumulong. Lalong-lalo na pagka nagkaroon ng rally, isang katerba na basura po ang nandyan. Kaya lahat-lahat po yan ang ina-address. Opo. Pwede niyo po bang sabihin sa amin, General, sa ating mga kababayan, na hindi nyo papayagan na mangyari dito sa ating bansa ang nangyayaring mga karahasan, kaguluhan sa Nepal at saka po sa Indonesia? General, nakikinig po ang ating mga kababayan. Kung ating iyan tulad, yung nangyari po dyan sa ibang bansa katulad dyan sa Indonesia, Nepal, dito po sa atin, hindi naman po aabot ng ganong pagkakataon. Unang-una, ang issue po dito ay ang corruption or ang hindi magandang pag-implementa ng mga project lalo-lalo na sa flood control. Ito po ay no less than the President, siya na po ang nagbigay ng kautusan at siya po ang nagsimula na muno para maimbestigahan at para makita po itong anomalya or problema dito sa flood control. So nakikita po natin bakit po aabot sa ganun. Pero yung pong mga ganitong sitwasyon, laging merong mga nagte-take advantage dyan eh. Meron po ba kayong namomonitor na mga efforts o pagkilos to destabilize the government gamit po ito pong mga anomaly o scams issue? So far wala po tayong namomonitor except dito sa mga grupo na ito na nagde-demonstrate, which is valid naman kung nakikita nila na dapat maalis yung corruption. Ina-address po ng gobyerno yan at pinangungunahan ng ating Pangulo. And so, with regards to demonstrators at saka if there is danger in the peace and order, wala po tayo nakikita except for this 1,000 monitored rallies pagdating ng Sabado. At magtutuloy-tuloy po ito hanggang araw-araw po pagkatapos niyan. Lalong-lalo na paghantong ng September 21, 22, 23. Oho. Tama ho kayo doon, General. Ang kaibahan ng Pilipinas sa nangyayari sa Indonesia at sa Nepal, ang Pangulo siya nagpasimula ng kampanya laban dito ho sa corruption na ito, sa may kinalaman sa flood control. At ang latest pa nga ngayon ay bumuo na ng independent commission. Kaya lang ulitin ho namin, may mga nagsasamantala talaga yung ibang mga sektor na may hidden agenda. At ang laging pinupuntirya ng mga yan ay kung hindi AFP, PNP. Sa inyo ho ba? Tinotont kayo. Asan na kayo? Ano ba kayo? Tapos merong iba na maghihikayat na kumalas na ng suporta. Diyan po ba sa PNP hindi kailangan ng loyalty check? Ang moral po ng Philippine National Police ngayon ay mataas, high moral po ang ating PNP. Wala po tayong nakikitang ganyang problema, lalo na ako po yung namumuno dito. Ngayon ay ang number one po tinitignan, alas 6 pa lang ng umaga, report from the commanders, ang state of moral, high moral ang tao po dito. Lagi natin tinitignan yan because it is one of the highest form of discipline dito sa isang organization. Kumusta ho pala si General Torre, yung may hawak ng 4 stars? Hindi ninyo makukuha yun hanggat nasa kanya yun, hindi ba, Chief? Tama po yan, pero hindi ko na po iniisip yun. Sa kasalukuyan, nasa on leave pa po ang ating General Torre. Okay, General, nakikinig po ang ating mga kababayan. Hanggang ngayon, I'm sure, mayroon pong mga kinakabahan that what is happening in other countries may happen
in our country, yung pong peace and order breakdown. Go ahead please, kausapin niyo po sila. Okay, sa ating mga kababayan, dapat maghinahon ho tayo, mag-isip po tayo in whatever we do, i-weigh po natin ang ating decision na gagawin. Ang gagawin po natin should be based kung ito pa ay makakatulong. Is this for the good of our nation? Of course, kung dito sa labang sa corruption, it is good for the nation. Kaya nga po ito ay pinangunahan na ng ating Pangulo. Kaya po sa inspection niya at resulta nitong nakaraang mga bagyo at pag-flooding dito sa Metro Manila, siya po ay nalarma and there should be accountable dito sa mga nangyari dito. Kaya nag-inspection po siya sa mga flood control leading to the nakikita po natin sa pahayagan na nagkaroon ng maling pag-implementa o paggawa ng mga ating pag-control project resulting to scene or investigation po tungkol dito. And on the part of the PNP, nakahanda po ang PNP, lalong-lalo na dito sa mga demonstrators natin na nakamonitor at kami ay nakikiusap na huwag masyadong dalhin sa kaharahasan or pagkilos protesta. Tignan na lang po natin ang gagawin na investigation. And so nakahanda naman po ang pulis, lalong-lalo na nandyan nagpupulong parate, lalo na sa mga grupo ng rallyista, ay pati sila dapat i-cleanse nila yung ranks nila. Baka mamaya may yung kasama nila dyan, may mga dalang mga molotov bomb, baka may dalang pampasabog, patalim, pataksak na makakasakit din sa mga kapwa nila rallyista at mga bystanders. Wag po natin papayagan yun. Kaya po nandiyan ang pulis para ensure na wag po mangyari yan. So, yun lang po at magandang umaga. Magandang umaga po. At, General, congratulations. Hindi pa namin kayo nababate. Oo nga pala. Congratulations. Mabuhay po kayo. At pati dun sa inyong kaklase na kasama nyo dyan, si General Wes Raimundo Ubingke. Kumusta na po? Nakabalik na po dito sa Kamkrami po si Patrick Ubingke, Raimundo Ubingke. Sabihin nyo, gayahin yung katawan nyo para para makisig na makisig. Salamat po, General. Magandang umaga po. Thank you, sir. Salamat at magandang umaga po. Si Lieutenant General Jose Melencio Nartates, ang ating PNP Chief. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Uy, magandang umaga uli sa mga taga DPWH ha. Baka sabihin ninyo buong DPWH ay hindi ganon. sangkot yan. Hindi po. Gaya ng inuulit natin. Ulitin natin, kumbatsero. Ulitin natin, Ito pong ibang mga impormasyon ng katiwalian, kabugukan at mga nakapagngangalit talaga. na mga gawain dyan sa DPWH. Ilan po sa mga kausap namin, sources namin, taga-DPWH din. Mga taga-DPWH na hindi na maatim yung ginagawa ng kanilang mga kasamahan. Kaya meron hong mabubuti dyan. Marami. Marami, kumbatsero. Saka ako ang atin lang din namang apila sa mga nag-iimbestiga. Senado man yan, Independent Commission, House of Representatives, DPWH, may sarili kasi sila. Sana yung investigasyon ay at mga inilalabas na pangalan, mga tamang pangalan. Kasi may sigurado ako dyan, kumbatsero, may magsisingit at magsisingit eh. Ayun, yun ang delikado. May magsisingit eh. Halimbawa, may iba dyan na, halimbawa, nasa circa, sample lang to, Secretary Vince, halimbawa sa DPWH organization mismo. Nandun pa rin sila sa opisina. Lalo kayo, baguhan to si Secretary Vince sa hindi niya alam, hindi niya kilala kung sino yung mga nandun. May mga vested interest yung mga ibang nandyan sa loob.
Magsusubo yan. Magsubo ng hindi namin sinasabi na paniniwalaan nyo lang kagad Pagka may nagsubo po dyan ng papel o kaya halimbawa picture ng proyekto na nung pala yung picture ng proyekto na yun ibang picture pala yun, ipapangalan dun sa isang tao na maayos. Nako. Ikaw naman magngangalit ka naman. Siyempre, sino ba naman ang hindi magngangalit dyan, kumbatsero? Kaya ang sinasabi lang natin, while we are one, sa pagtugi sa mga salbahe sa gobyerno, pero dapat naman yung mga hindi naman gumagawa ng katampalasanan, wag nang makasali. wag namang madamay, may mga iba diyan baka madamay sila. Sila na nga yung matino, sila pa yung pinasasama. At sinasabi nga natin kapag nahaluan na ng maling impormasyon o ng kasinungalingan, yung mas malaking katotohanan, madadamay na, mababahiran na ho yung katotohanan na yun. Yun ang malungkot. Ingatan yan. Yun ang malungkot. Mahirap po itong trabaho na to sa parte ng mga nangunguna sa si Secretary Vince, kita nyo naman. Hindi na nga nakapag-ahit yung tao. Hindi na nga yata nakapagpagupit. Hindi na nakapagpagupit. Kailangan kasi talaga ng aksyon ngayon. Mula sa executive mismo. Naiinip nga tayo Itong Independent Commission, naglabas na ho ang Pangulo ng executive order pero wala pang tao. But of course, may mga lumilitaw na mga pangalan. At alam nyo po ba, kung totoo ito, sasabihin nating medyo kahanga-hanga ito. Ang isa po sa mga lumulutang na pangalan na sinasabing mangunguna sa Independent Commission ay kritiko mismo ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, tinan nyo na yan. Kritiko ng Pangulong Bongbong Marcos at nung panahon ng kampanya, nandun siya sa kabilang ibayo. Sa kabilang ibayo. At talaga naman kung banatan si Pangulong Bongbong Marcos, ganun na lang. Pero ang lumilitaw pong pangalan na ilalagay bilang chairman ng Independent Commission ay Antonio Carpio. Tingnan Si nyo na yan. dating Senior Associate Justice ng Supreme Antonio Court. Carpio. Kailangan ho yan. Kailangan kasi ng integridad at kredibilidad diyan sa gagawing sa bubuo ng Independent Commission na yan. Tinitingnan ko itong EO Kumbatsero. Medyo Doktora Jessica D. Walang kinalaman niya. Huwag kayong magtatampo. Ideal vision tayo. Ideal vision at malinaw ang mata ko. Ang ganda ng salamin ko para mabasa itong EO. 94. Ideal vision. Malawak pala ang kapangyarihan nito, kumbatsero. Yung binabanggit natin na subpoena powers, meron. Ibinigay ho dito ng Pangulo ang kapangyarihan at may mga pwede silang ipatawag. At kapag hindi tumugon sa patawag, lalo na't mga taga-gobyerno, Sino man government official or personnel ng gobyerno o kawani who delays na nag-antala or refuses o tumanggi without adequate cause ng walang sapat na dahilan to comply with the subpoena na tumugon sa subpoena pakahaba naman issued by the commission na inilabas. Yan ang trabaho ng mga abogado. Ano ba yan? Mawidwid. Per letra babayad dyan? Ito, malapit na. Na inilabas ng komisyon or who? Sino? Appearing before the ICI na humaharap sa komisyon, ito nga yung Commission on Infrastructure, refuses to take oath of affirmation. Ay tumanggi na sumumpa. Ayun, yun na yun. Tapos na may sentence na yun, parang kulang. Ang haba na napagod na ako napagod na yung bumabasa. Haba. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry sa haba. Hindi na kumpleto. ng panahon dos por dos. Sabi siguro ng mga nanonood at nakikinig sa atin, alam mo naman tong dalawang to, nagbabasa ng balita, pag napagod, tumitigil. Ito yung karugtong.
shall be subject to administrative disciplinary action ay without mapaparusahan, madidisiplina nang walang without prejudice to any criminal liability. na hindi pa sila libre Hindi sa kasong kriminal. Ibig sabihin kakasuhan kapag hindi umattend. Paano kung pribadong tao? Paano nga ang ba? binanggit natin Pwede ba? taga-gobyerno. Pwede ba mamaya na lang? Yan po ang ating pag-aaralan. Ipaglilingkod po sa inyo makalipas ang 3 araw. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. oras. Kapopoy. O yung palang si Kirk Combachero. Yung binarel. Ano first name mo? Charles Kirk. Kirk. Nagkuntuloy ako, nag-usisa tuloy ako. Magaling pala yung taong yan. Talagang ba? pagka nag-research ka tungkol sa kanya Combachero, siya ay kontrapelo lagi ng mga masyadong liberal. Siya ay tutol, alimbawa Combachero, dun sa tinatawag na same-sex marriage. Yan tungkol dun sa, tama, conservative siya. Masyado siyang conservative. Halimbawa yung ano tawag doon, yung papatain mo yung anak, yung euthanasia, yung abortion. Kung siya diyan, tutol siya. Marami kasi mga Amerikano gusto kahit na 7 buwan na yata yung bata, gusto pa nila ipa-abort. Pero nung pinapakinggan ko yung mga pinapanood ko yung mga video nitong si Charles Kirk, magaling pala tong taong to. Kaya nagulat ako nung may nag-i-interview sa mga batang nandoon sa University of Utah, ini-interview. Buti nga sa kanya. May ganun pang sagot mga bata. Anong naramdaman mo? Wala. Sabi niya, I don't care about him. May mga ganun pa eh. Kasi yung mga bata pala dyan sa Utah, marami dyan, masyadong liberal. Kung ano maisipan, nagpapaalda yung mga lalaki na bibigote. Pero sabi ni Kwan, hindi ka babae. Kahit nagpaalda ka, hindi ka babae. Diretso siya magsalita kang Bachero eh. Kaya yun, siya po ay pinaslang habang siya humaharap sa isang malaking crowd in broad daylight. In broad daylight. Yan po sa Amerika yan, mga kababayan. At ang FBI po ay naglabas na ng $100,000 na reward money para sa sino mang makatutulong sa investigasyon. So parang galing sa taas yun tumire. Sniper, ano? Sniper. Ay, nako, nakakalungkot. Marami din tayong mga kababayang nandidiyan sa Amerika. Mag-ingat po kayo. Huwag niyo isipin na dito sa Pilipinas matindi ang krimen. Diyan po, kaliwat kanan din ang krimen, mas malala pa. Oras po natin, 7:10 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, infra project sa nakalipas na 10 taon, iimbestigahan ng Independent Commission. 335 million pesos na insertion claim ni Bryce Hernandez sa 2025 budget para sa flood control projects ng Bulacan, kinumpirma ni Senator Ping Lacson. Maximum tolerance ikinakasa ng PNP sa mga kilos protesta kontra katiwalaan. Karahasan sa Nepal at iba pang bansa hindi mangyayari sa Pinas ayon sa PNP Chief. Pilipinas pumalag sa plano ng China na magtayo ng nature reserve sa Scarborough Shoal.
Itong operator ng illegal online gambling arestado sa QC. At mga kamote riders at mga motoristang walang helmet hindi kasali sa zero balance billing sa mga DOH hospital. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. bago tayo magbalita, mamigay muna tayo ng kwarta. May nanalo na dyan sa Moonwalk Paranaque. Moonwalk. Aba. Sherin Alfaro, go go go! Yes, katunying ka, Jerry, kung walang korupsyon, Sagana Village sana ang lahat, di ba? Yan nung dito yan sa Sagana Village, sa barangay Moonwalk sa Paranaque, at isang bahay dito. Ba't daw ba tinawag na Moonwalk yan? Tumutugon, nakikinig. Ba't daw ba tinawag na Moonwalk yung lugar nila, Sherwin? Sherwin? Kasi parang moon yata yung daan. Ganon ba? Parang moon. Ganon? Lubak-lubak. Wala. Looban yan, pinapasok mo na yan looban to dahil dito nga may malakasang makinig ng DZRH. Ayan, tignan mo naman ang pamilyang ito. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po, ka Jerry, ka Tonyeng. Magandang umaga po. Lagi nyo. Ayun. Aba, maganda. Merong component. Yan ang totoong component. Yan ang totoong component. Yung sa atin, mini component lang eh. Totoong component. Oo. At alam mo ba, Sherwin? Ano lang yung Sherwin, yung birthday boy na si Els Bartolome, nagpunta na rito. Nagsama ng dalawang malalaki katawan. Oo, tagabuhat. Tagabuhat ng mini component na inarbor. Oo. Hirap na hirap daw. Sinaya nila. Oo. Sinaya nila. Nagsama raw siya ng dalawang malalaki ang muscle para mabuhat yung mini component. Pero dalawa pa talaga nag-abala, no? Para buhatin natin mini component. Pero ito, wala na talagang makakapigil dito sa pamilyang to dahil tuwing umaga, ganito ang ginagawa nyo. Opo, nakikinig po kami sa radyo. Dos por dos. Ano? Dos por dos. Yehey! Siyempre kasama nila kanyang unika iya, kanilang special bumabati din sa inyo. Dahil Dos por dos. Dito ang DZRH. Kaya lumabas na kanina, nanay. Opo. Pero nagtapon lang po ako ng basura, hindi ko naman na pupunta kayo dito. Ayan, dahil po ang namin na nakikinig kayo sa DZRH. Eto, meron kayong 1,000 pesos. Salamat po, ka Tonyeng. Maraming salamat po. Salamat po. Maraming salamat din. At siyempre, meron din kayo DZRH grocery, DZRH pagkabigas, DZRH t-shirt, at siyempre, ang paborito ng mga kontratista, ang DZRH Rolls Royce umbrella. Diba? Nag-uunahan na silang magkaroon ng ganyan. Ewan ko lang sa September 21 kung mamumudmud din tayo ng ating Rolls Royce umbrella dyan sa Luneta. Dahil kakailanganin na ating mga kababayan yan. Ayan. So, sa mga nais manalo palagi ng 1,000 pesos sa akin tumutong sa DZRH, baka na susunod nating winner sa DZRH Mala Cash Promo. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:16 na umaga. Tuloy ang mga balita, hindi sakop ng zero billing o balance billing ang mga kamote rider o mga motoristang masasangkot sa road accidents dahil sa paglabag sa batas trapiko. Ayon kay Health Secretary Ted Berbosa, higit 13,000 mga Pilipino ang namatay sa mga aksidente sa daan noong 2023 o katumbas na 35 taong nasasawi araw-araw. Kaugnay nito, pinag-aaralan ng DOH na alisin ang sa zero balance billing beneficiaries ang sinumang masasangkot sa
road accidents dahil sa walang suot na helmet o seatbelt o di kaya ay nagmamaneho ng lasing. Binigyan diin ng kalihim na ang zero balance billing ay nararapat lamang para sa mga pasyente na masunurin sa batas. Arestado ang 7 individual na manoy operator ng illegal online gambling sa Quezon City at batasan sa isinagawang operasyon ng PNP Cybercrime Investigation and Coordinating Center katuwang ang PCSO. Nagugat ang operasyon sa reklamong natanggap ng PCSO hinggil sa iligal na operasyon ng online sugal sa lungsod kung saan nakumpiska sa mga sospek ang mga cellphone at iba pang equipment. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, alinsunod ng operasyon sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na linisin ang cyberspace mula sa mga iligal na aktibidad. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act. May balita si RH15. Yung daw pong truck ng basura bumangga sa mga concrete barrier dyan sa EDSA. Sa Pasay, naku, di napaka-traffic na nga dyan. Mas naging matraffic pa. RH15, Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Sa Jerry Capining, durog-durog yung 4 na concrete barrier sa EDSA Tramo Flyover Pasay City matapos mabangga ng isang truck ng basura kanina mag-aalas 4 ng madaling araw. Ayon kay MMDA Traffic Aid 1 Anthony D, galing sa San Mateo Rizal ang truck at Pangkasana Parañaque City nang mangyari ang aksidente ng paakyat na ito sa flyover. Nakatulog dito kasi yung 39 anyos sa driver nito, maging ang kanyang pahinante na sa kabutihang palad, hindi naman nasugatan at nasa maayos ngayong kalagayan. Sa lakas ng impact ng pagkakabangga sa mga barrier, wasak ang unahan ng truck na hinatak na ng MMDA pa-impounding area sa Connect Astrodome. Mahigit 2 oras bago natuloy itong truck na ito dahil sabi ng MMDA hindi umubra yung maliliit nilang tow truck kaya kinailangan muna na hintayin yung deployment ng malaking towing truck. Maaga ramot ulo ang mga motorista na dumaraan sa EDSA Tramo Flyover dahil sa mabigat na daloy ng trapiko, partikular ang mula sa Magallanes, Makati City patungong Taft Avenue, Tramo at Aurora Boulevard sa lungsod ng Pasay. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Maraming salamat sa iyo, Giselle Ricafort. RH15. Kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na totoo ang claim ni dating Public Works Assistant Secretary o District Engineer Bryce Hernandez na nagkaroon ng 355 million pesos na insertion sa flood control project sa Bulacan sa ilalim ng 2025 national budget. Matatandaang sa pagdinig ng Kamara, sinabi ni Hernandez na nagbaba si Senator Jinggoy Estrada ng naturang pondo sa Bulacan ngayong 2025. Sinabi ni Lacson na dahil sa aligasyon ni Hernandez laban kay Jinggoy, ipinacheck niya ang General Appropriations Act kung may insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended sa Bulacan. At meron nga. Meron nga. Bagamat totoo ang sinabi ni Hernandez, ngunit ang nasabing pondo ayon kay Lacson ay wala sa bersyon ng budget ng House pero lumabas pagkatapos ng Bicameral Conference Committee. Posible umanong isiningit ang pondo sa bersyon ng Senado o sa Bicameral Conference Committee pero hindi naman matukoy kung sino ang nagsingit. Now, we would like to find out, kasi alam niyo naman yung kalakaran sa budget deliberation dito. Hindi mo pwedeng matukoy. Ito nga yung lagi kong pinaglalaban na identify natin kung sino yung proponents ng mga amendments. Kasi kung walang record yon, paano matutukoy kung sino yung legislator, congressman man o senador na nag-insert o nag-amend? Walang record eh. Ang tinig ni Senator Ping Lacson. Inatasan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang PNP na pairali ng maximum tolerance at hayaan ng publiko na ilabas ang kanilang hinaing sa maanumalyang flood control projects. Sa harap ito ng kaliwat kanang kilos protesta na ikinakasan ng ilang grupo bilang pagtutol sa mga nangyayaring katiwalian sa pamahalaan.
Ayon kay Rimulya, mahigpit ang kanyang direktiba sa PNP na maging sensitibo, matyaga at respetuhin ang idinadaing ng taong bayan. Git ng Kalim, hindi haharangin ng gobyerno ang anumang kilos protesta, ngunit mahalagaan niyang isagawa ito ng maayos. Nagsanib pwersa ang ilang content creator at influencer sa Pasig City para kondinahin ang talamak na korupsyon sa bansa. Tinatawag ang grupo bilang Creators Against Corruption o CAC na layon tutulan ng katiwalian at manawagan ng transparency at accountability sa pamahalaan. Sa gitna ito ng flood control scandal na kinasasangkutan ng ilang mga opisyal ng gobyerno at mga kontraktor. Samantala, nagkilos protesta naman ng iba't ibang grupo sa EDSA Shrine para papanagutin na ang mga nasa likod ng anomalya sa flood control projects. Kabilang sa mga nagprotesta ang grupong Akbayan Youth Tindig Pilipinas at Youth Against Corruption. Babantayan ng PNP ang sitwasyon sa Metro Manila sa gitna mga nagsusulputang kilos protesta dahil sa issue ng flood control projects. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates, bukod sa naka-heightened alert ang NCRPO dahil sa inaasahang Black Friday protest, ay nakalatag din ang kanilang security plan sakaling lumala ang mga kilos protesta. Pagtiyak ng PNP, hindi mangyayari sa Pilipinas ang katulad ng mga kaguluhan na nangyayari sa Indonesia at Nepal. Dito po sa atin, hindi naman po aabot ng ganong pagkakataon. Unang-una, ang issue po dito ay ang corruption or ang hindi magandang pag-implementa ng mga project lalo-lalo na sa flood control. Ito po ay no less than the President, siya na po ang nagbigay ng kautusan at siya po ang nagsimula na muno para maimbestigahan at para makita po itong anomalya and or problema dito sa flood control. So nakikita po natin bakit po aabot sa ganun. Si Acting PNP Chief General Jose Melencio Nartates. Alas 7:24 ng umaga, susunod! Tito Boy! Sino ba ang mamumuno? At sino ang makakasama niya sa Independent Commission on Infrastructure na binuo ng Pangulong Bongbong Marcos? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 724. Ang oras ay hatid sa Reach! Pangunahing balita. Alas 7:31 na ng umaga. Kuya Boy Fabian, sino tong aktres na sakit ng ulo ng kanyang mga kasamahan sa isang teleserye? Basta na lang daw lumalaya sa taping ng walang paalam, UWP. Abangan nyo ang detalye ng balita. Pwede pa rin na kayo maghula. Ang detalye ng balita maya-maya mula kay Tita Morley Alino. Pangunahing balita. Dalawang dating senior associate justices ang maugong ang pangalan ngayon matapos na ilabas ng Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order number 94 na nagtatatag sa Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga maanumalyang proyekto ng pamahalaan. Kabilang sa mga lumutang ang pangalan na makakasama umano sa independent body sina dating Senior Associate Justice Antonio Carpio at dating Supreme Court Justice Estela Perlas Bernabe. Bukod sa kanila, makakasama rin sa independent body ang isang forensic accountant mula sa SISIP Gores Vilayo o SGB. Gayunman, wala pang kumpirmasyon ang Malacanang kaugnay ng mga naglulutangang pangalan. Doon sa executive order kumbachero ay merong ilalagay na executive director. Tama. Yung siguro yung day-to-day operation ng commission, siya yun. Siya yun. Oo, baka siya din yung maghahanap ng mga security personnel na dadampot sa mga isusubpwena na hindi pupunta. At saka meron din silang coordination sa iba pang mga law enforcement agencies. Basta malawak ho yung kapangyarihan na ibinigay. Super body niya ang tawag eh.
dito sa Independent Commission. Samantala, sisilipin din ng Independent Commission for Infrastructure ang katiwalian hindi lamang sa flood control kundi maging sa iba pang government projects. Batay sa Executive Order number 94 na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos, tututukan ng komisyon ang lahat ng infrastructure projects ng pamahalaan nitong nakalipas na 10 taon. 10 taon. So kung 2015 to 2025. Yan. Kabilang dito ang mga kalsada, tulay, riles, paliparan, pantalan, power generation, at social infrastructures. Ayun. Gaya ng school buildings, ospital, at mga pabahay. Malawak nga. Sasaklawin ang investigasyon ng mga huling taon ng Private-Public Partnership Program ng Administrasyong Aquino, Build program ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at Build Better More infra program ng Marcos administration. Alas 7:34 ng umaga, respetuhin at ipaglaban ang dignidad ng bawat Pilipino. Isa lamang ito sa mga umanay aral na natutunan ng Pangulong Bongbong Marcos mula sa yumaong ama na si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. na nagdiwang o gininita ang birth anniversary kahapon, 108 na pala, kumbatsero. Kasabay nito, hinimok ng Pangulong Bongbong ang taumbayan na gawing ehemplo ang namayapang ama pagdating sa pagbibigay ng totoong serbisyo sa publiko. Pagbibigay diin ni PBBM, ang pagsisilbi sa bayan ay dapat nakaangkla sa totoong pagmamahal para sa mga Pilipino at sa Pilipinas. We must be motivated by a true commitment to service. And it must be driven by a true love of every single Filipino and a love for the Republic of the Philippines. These are the many, many lessons that we must maintain always our dignity, and we must always respect the dignity of every Filipino. And not only respect the dignity of every Filipino, but we must fight for the dignity of every Filipino. We will not allow for any great power, any person, to humiliate or to put down any Filipino. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Pinalagaan ng Department of Foreign Affairs ang planong pagtatayo ng China ng National Nature Reserve sa Bajo de Masinloc. Ito ay matapos aprobahan ng China State Council ang pagtatayo ng nasabing Nature Reserve sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay DFA spokesperson Angelica Escalona, hindi lehitimo at labag sa international law ang desisyong ito ng China. Malinaw din anyang paglabag sa karapatan at interes ng Pilipinas ang nasabing plano at may eksklusibong otoridad ang Pilipinas upang magtatag ng environmental protection areas sa sariling teritoryo at maritime zones. Dahil dito maghahain ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. The Philippines will be issuing a formal diplomatic protest against this illegitimate and unlawful action by China, as it clearly infringes upon the rights and interests of the Philippines in accordance with international law. Si DFA spokesperson Angelica Escalona. Halos 21 milyong pisong travel fund ang nagastos ng Office of the Vice President ngayong taon. Sa inilabas na ulat ng OVP, 13.2 million dito ay nagastos sa local trip ni VP Sara Duterte, habang 7.4 million pesos naman ang napunta sa mga biyahe abroad. Paglilinaw naman ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, sariling pera ni VP Sara ang kanyang ginagastos sa mga foreign trips. Napunta rin anya ang sinasabing ginastos na travel fund para sa support services, ceremonial functions, security personnel at mga staff na kasama ng Vice Presidente sa kanyang mga biyahe. Sa datos, kabilang sa mga bansang napuntahan na ng Vice Presidente ngayong taon ang Australia, Hong Kong, Japan, Kuwait, Malaysia, Qatar, Netherlands at San Antonio, Nueva Ecija hindi kasama. Alas 7:38 ang ating oras, kinasuhan na ng graft sa Ombudsman ang 20 opisyal ng DPWH at 4 na kontraktor na nasasangkot sa anomalya sa flood control projects.
sa inihaing reklamo ni Public Works Secretary Vince Dizon. Kabilang sa mga maharap sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds sina District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, Construction Section Chief JP Mendoza, Construction Section Chief John Michael Ramos, Planning and Design Section Chief Ernesto Galang. Kasama rin sa mga kinasuhan ng 4 na kontratista na sina Sally N. Santos ng Sims Construction Trading, Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Maria Roma Angeline Remando ng St. Timothy Construction Corporation, si Sara Rowena Discaya ng St. Timothy Construction, at Robert Imperio ng IM Construction Corporation. So yung misis lang ang kinasuhan, hindi kasama si Mister. Kaya nga, sa Diskaya. yun nga yung sinasabi natin, kumbatsero eh. Baka sa sobrang init naman, merong makakaligtaan at merong baka may nasisingitan. Ayon kay Dizon, patikim pa lamang ito dahil marami pa ang maharap sa kaso oras na magsimula ang investigasyon ng binuong Independent Commission na siyang tututok sa anomalya sa bansa. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ay, Mr. Jalomtang Chityam si Chaphun. 7:40 na ng umaga. Masarap yung inihain ni Jalomtang kagabi. Oo nga. Sa kanyang birthday. Birthday. 85 na pala si pero ang lakas. Ang lakas pa rin. Pareho sila ni Tita Josie. Parehong 85 years old pero nag-gym. Matindi. Kailangan talaga alagaan natin ang kalusugan natin. At saka, kumbatsero, matalas. Matalas ang isipan. Parang si Nanay Benny. Nanay Benny. Siyempre, alam mo naman si Nanay Benny, siga yan eh. Pero magpalit muna tayo ng bubong ng bahay. Kasi ito, pinatutugtog ko eh. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na. Siguradong energize ang inyong bawat biyahe sa all-new Cherry Tiggo Cross HEV, isa sa mga pinaka-abot kayang HEV o hybrid electric vehicle sa merkado. Mayroon po itong 204 horsepower at torque na 310 Newton meters. Ang all-new Tiggo Cross HEV ang isa sa pinaka-powerful na subcompact SUV sa merkado ngayon. Siguradong mapapanatag ang loob mo sa sasakyang ito dahil nakatanggap ang all-new Tiggo Cross ng 5-star. 5-star UNCAP safety rating. Bukod pa rito, ang Tiggo Cross HEV ay isa sa pinaka-feature-packed na subcompact SUV. Ilan po sa mga taglay nito ay ang 14 advanced driver assistance system features, adaptive cruise control at 360-degree camera. Tingnan mo nga naman yan. At hindi lang yan. Kuyang Romel City. Meron din itong wireless Apple CarPlay at Android Auto sa introductory price na 1,198,000 pesos lamang. Sa 1,200 single tank capacity ng all-new Tiggo Cross HEV, talaga namang hindi isa, kundi 2 beses mo pang kayang mag-drive ng balikan sa Maynila at Baguio. What? Nang hindi magpapagasolina. Kaya kung gusto mong makita si Mayor Benji Magalong, 2 beses mo siya makikita. Isang full tank lang yun. Isang full tank lang yan. At syempre, para sa worry-free na pagmamaneho, may kasamang 8-year battery warranty at 5-year bumper-to-bumper warranty ang Tiggo Cross HEV. Kaya, Secretary Banoy Lopez, ano pa hinihintay mo? Pumunta na sa pinakamalapit na Cherry Auto Philippines dealership at i-test drive ang all-new Tiggo Cross HEV. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. This time, Wala nang hinanais.
Ay, ating Maring Yao, happy birthday. Marichelle Yao. Ay, Mariao. Si Mariao, happy birthday. At magandang morning kay ating Annabel Tapalya. Kuya Toy B. Walang ganyan. Walang bilin. Walang bilin. Walang bilin. Ating Rochelle Ramos, ganun talaga. Dumadaan tayo sa mga pagsubok. Ayan. Happy birthday, ating Rochelle, at kay Secretary Conrad Estrella. Oy, Happy birthday, Secretary. Secretary, happy birthday. At birthday din ngayon, siyempre, ni Kuyang Els Bartolome. Na nangungumbida ng tanghalian sa kanilang mga tahanan. Kumusta na ba si Congressman Abet Garcia? Congressman Abet Garcia ng Bataan. Ay, Ano Abet. tong naririnig ko, Kong Abet? Contender ka din daw? Sa speakership? Aba. Yung maging contender lang iba na kaagad ang kasi parang hindi ka lang regular na congressman talaga. Pag ikaw ay nakakabilang sa listahan ng posibleng maging speaker. Kumbaga hindi ka naman nag-a-apply, pero tinatanong ka, pwede ka ba? Parang gano'n, Kumusta ka na, Congressman Abet Garcia? Sir Randy Sakay at ang mga taga Philippine Heart Center na nakatutok sa atin ngayon. Magandang morning. At magandang morning din kay Secretary Ping Aliling. Secretary Ping Aliling ng DSUD. Ano ba? Yan ang sinasabi ko sa iyo, Ninong Jerry. Hindi maayos yan. Talaga? Meron pa rin ba? Nako, maniwala ka. Ay bahala na dyan si Doc Luis Go dyan sa Heart Center. Dr. Luis Go, magandang morning. Lagi rin daw nakatutok. Hindi lang siya kundi mga pasyente niya. Laging umaabot daw ng mga 200 pasyente araw-araw dyan sa Heart Center. Talaga ni Doc. Dr. Luis Go. Sino ba tong actress na sakit daw ng ulo ng kanyang mga kasamahan sa isang teleserye dahil umaalis daw ng walang paalam? Alamin nga natin kung sino. Maganda. Baka naman maganda to. Baka may K. Baka madalas maihi. Alamin nga natin ang balita mula sa ating showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang dilag. Yes! Nawala. Hinahanap na naman yan si Engineer John Carlos Mercado na nagkataon naman na birthday daw. Ngayon? Ni Clark Dean Mercado, yung bunso niyang anak. Ayan, happy birthday, Clark Dean Mercado. Sige, makauwi na. Uwiin tayo. Pwede na ba umuwi? Wala ba si Morley? Naputol? Oo, sige. Uwi na muna kami. Oo. Sige, ikaw muna, paring head. Ay upang sugpuin na lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad po ng PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon po kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang mga mamamayan. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri ang bawat online gaming activity o sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Ibig sabihin, naloloko sila dito. Pambihirang patis. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kumbachero, paano mo ba pinaparamdam ang pagmamahal mo kay nanay? Aba, madali lang yan, kumbachero. Lalo't si nanay, nandyan lang sa bahay kanina. Sabi ka, nanay, sama po kayo sa akin sa 2x2. Meron pong N plus gold doon. Madali lang, kumbachero. Ginagawan ko siya ng smoothie gamit ang
ng N Plus Gold, masarap na, nutritious pa. Sabi siguro ni nanay, may N plus gold na siya, may talent fee pa. Ayan. Tama, kaya kahit mahina na ang panlasa ni nanay, hindi niya mapapalampas ang creamy vanilla flavor ng N plus gold. Lalo na kapag ginawa mong champurado o frozen dessert. Uy. Swak na swak yan sa panlasa. May laman pa, soy-based, lactose-free at puno ng sustansya. Available sa Mercury Drugstore at iba pang leading drugstores nationwide. Iparamdam ang tanda ng inyong pagmamahal with N Plus Gold. Kumusta ba ang EDSA Shrine? May rally na ba dyan sa EDSA Shrine? Andon ang nagbabantay, nakamasid, mapangmatsyag, matanglawin. Hindi pala, si Val Gonzales pala to. RS5 Val Gonzales, Kamin Val! Jerry at Anthony, bagamat mamayang hapon pa yung mga naka-schedule na mga kilos protesta dito sa Ortigas, kanto ng EDSA nating pinaroroonan. Ay nakikita na rito sa lugar yung puwersa ng Quezon City Police District at iba pang unit ng pulisya dito sa iba't ibang district dito sa Quezon City. Bukod sa ito, dito sa mga puwersa, wala naman dito sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na nandito na rin sa lugar. Kabilang na yung Mandaluyong City Police, San Juan City Police Station, dito mismo sa bisinidad ng Ortigas. Noong isang araw, Jerry Santo na ikausap itong si Eric Celis at ang kanyang binabanggit ay sa mamayang alas 5 pa ng hapon yung kanilang pagtungo dito sa lugar. Itong si Eric Celis ay yung dating leader ng CPP-MPA na nagbalik loob sa gobyerno noong panahon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bit-bit pa rin issue nitong grupo, yung nilay palamak na korupsyon sa gobyerno na nagdudulot na niya na matinding galit ng sambayanan ng Pilipino. Samantala sa kalalabas-labas lamang na pahayag ng Quezon City Police District ay handa raw sila na tiyakin ang kaayusan at kaligtasan sa mga pagtitipon at mga naka-schedule na mga kilos protesta. Inihitayat ng QCPD ang lahat ng lalahok dito sa iba't ibang mga kilos protesta na isagawang kanilang karapatan ng mapayapat responsable alinsunod sa umiiral na mga batas. May bahagyang pagsisikip ng daloy ng trapiko dito sa southbound Jerry at Anthony mula dyan sa Cubao patungo dito sa may bahagi ng Ortigas, pero dito naman sa bahagi ng northbound yung galing ng Makati patungo ng northern part Quezon City at northern part ng Metro Manila ay maayos yung daloy ng trapiko. Sitwasyon mula rito sa kahabaan ng EDSA, dito sa may EDSA People Power Shrine, dito sa Ortigas, dito sa Mandaluyong at Quezon City. Ako si Val Gonzales, DJ una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val Gonzales. Meron ding statement ng NCRPO, no? Si General Anthony Aberin tungkol dito sa mga hakbang na ito. May mga bilin na sila sa ating mga pulis. Of course, yung halimbawa, yung Forbes Park, Kumbachero, yung Forbes Park na yun. Yung lugar ng mga mayayaman. Lugar Andyan din ng mga senador, congressman, kontraktor. Yun ang inaalala nila. Baka sila... May taga-DPWS din doon. Meron. Meron, no? Meron din. Babae ba to? Babae ba to? Ay, nako, buhay. Okay, this one's for Gabby. Mukhang nagagawa naman, kumbatsero, ng pamahalaan ng dapat na gawin. Yung hinihiling natin itong mga nakakaraan na apurahin ninyo. Yun. Talaga kung kailangan gawin. Yung they have to act with dispatch. Time is of the essence. Yes. Napaka-importante po ng mabilis na aksyon. Ngayon! Para hindi po mangyari sa atin ang mga nangyari dyan sa Indonesia at Nepal. So far, ang DPWH ay kumikilos na mabilis. Pero sabi nga ho namin kanina, medyo mabilis pero kailangan ng ingat. Yun. Dahil baka nasisingitan tayo
ng mga may ibang agenda at may mga madamay na hindi naman dapat madamay. Totoo. Makakasamang sa bulok na impormasyon, yung mga tunay at totoong impormasyon. Sabi nga natin kapag ka po nasamahan ng bulok na iklog ang isang basket, damay ang buo. Damay ang lahat. Kaya yes, timing is everything, pero with caution. With caution. With caution. Mr. President, thank you. Ang totoo nun, sabi nga natin, huli man daw at magaling. Huli pa din. Mayahabol din. Yung pong yung zona na mahiya naman kayo, ang layo na po ng narating nito. Kaya lang ang ating pong pangamba, baka hindi na tayo makaalis dito sa baha. Baka hindi tayo makaalis sa baha. Baka masyado tayong focus dito. Marami pa pong ibang aspeto ng pamamahala. Tama po, andyan po ang mga magsasaka natin. Andyan po ang mga entrepreneurs po natin. Andyan po ang mga ordinaryong empleyado natin. Andyan po ang problema natin sa foreign relations. Andyan po ang problema natin sa mga OFWs. Sa madaling salita, ang laki po ng gampanin ng isang Pangulo sa panig po ng Pangulong Bongbong Marcos. Pag nag-umpisa na po itong Independent Commission sa kanilang trabaho, move forward naman tayo. Sa marami pang mga bagay. Baka po tayo ay malunod sa baha iskandal. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na! This time